Gawin mo nga yung sinasabi mo, Mavi. Aalis ka kamo at babalik ka sa Pilipinas para tulungan si Sharon? Aba paano naman itong anak mo? Sita ng mami niya. Binibihisa nito ang baby niya nang sabihin niya rito ang balak na nabuo. Kaya nga po makikiusap ako sa inyo na kung pwede. Maiwan muna si Mark sa inyo ni Daddy. Alam mo, hindi ko naiintindihan ang mga desisyon mo sa buhay. Ginusto mo magkaanak ng walang ama. Nagpabuntis ka sa isang lalaking hindi mo mahal. Ngayon naman, iiwan mo ang anak mong wala pang 2 buwang gulang para mag-alaga ng isang kaibigang may sakit. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Mi, nakukonsensya naman akong pabayaan na lang si Sharon. Ikinukulong siya ng mami niya. Hindi siya makapunta kahit sa doktor. Mabuti sana kung hindi grabe ang sakit niya. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi rin ako matatahimik. Ewan ko na sa iyong bata ka. Pinakaasam-asam mo magkaanak. Pagkatapos ngayon, iiwan mo para lang alagaan ng kaibigan mo? May ibang kamag-anak pa naman siguro si Sharon na maaaring tumulong sa kanya. Bakit kailangan ikaw pa na narito sa Canada? Mi, huwag kayong mag-alala. Kaya nga gusto kong umuwi muna sa Pilipinas para ma-assess ang kalagayan niya. Babalik din naman ako kaagad. Kailangan ni Sharon ng isang tao na pwedeng gumawa ng mga bagay na hindi niya magawa. Dahil nga nakakulong siya sa sarili nilang bahay. Ina ba niya talaga yon? Bakit tinatrato niya ng ganun ang kaibigan mo? Hindi ko rin kayo masasagot sa ngayon, Mi. Wala pang 10 araw mula nang tumawag sa kanya si Sharon, ay nakabalik na nga siya ng Pilipinas. Ang bigat-bigat ng dibdib niya nang iwan niya sa mami niya ang kanyang anak. Tuwing maaalala niya ito, naluluha siya. Napakahirap pala talaga sa isang ina na mawalay sa anak. Kaya talagang palaisipan sa kanya kung paanong natiis ng mami ni Sharon na mawalay rito at ipisan ng kaibigan niya sa lola nito. Paglabas niya sa arrival area ng NAIA ay tinawagan kaagad niya si Sharon. Nandito na ako. Ibigay mo sa akin ang complete address ng bago mong bahay. Nang mag-usap sila sa telepono, nabanggit nitong kinuha ito ng ina at ipinisan sa bahay nito. Ang bahay ng namayapang lola ni Sharon ay pinaupahan naman ng mami nito, kaya wala na ito sa Doña Alejandra. Thank you, Avi. Hayaan mo, iti-text ko sa iyo pagkatapos nating mag-usap. Nabanggit ko na kay mami na sa aming katutuloy. Parang okay lang naman sa kanya. Pero kung makakakita ka ng hindi mo magugustuhan sa ikikilos niya, ako na mismo magsasabi sa iyo na bumalik ka na lang sa inyo. Ayokong pati ikaw madamay sa ginagawa ni mami sa akin. Kailangan na magustuhan ako ng mami mo para hindi mahadlangan ang pagtulong ko sa iyo. Siguradong magugustuhan ka niya lalo na kung madami kang dalang pasalubong. Huwag kang mag-alala, natatandaan ko ang mga sinabi mo kaya pinaghandaan ko talaga to. Salamat talaga, Avi. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang pasasalamat ko na naging kaibigan kita. Sige, hihintayin ka na lang kayo rito. Bye. Nalito siya sa pantukoy na ginamit ni Sharon. Hindi naman niya natanong ito dahil naputol na ang linya. Minabuti niyang lumakad na sa lugar kung saan nakapila ang mga taxi na maaari niyang sakyan palabas ng airport. Mavi! Napalingon siya sa tumawag. Isang lalaking naka-dark shades ang nakita niyang kumakaway sa kanya. Nang tanggalin nito ang suot na salamin, ay nanlaki ang mga mata niya. Kulang na lang ay tumalikod siya at sumabay sa karamihan para mawala lang siya sa paningin nito. Anong ginagawa ng lalaking ito rito? Mavi! Tawag uli sa kanya ni Oliver. Inutusan niya ang kanyang sarili na lumayo na roon, ngunit nanatili lang siyang nakatayo at nakalingon dito. Hanggang sa makalapit ito, hindi niya nagawang gumalaw man lang sa kanyang kinatatayuan. Mavi, kumusta ka na? Nakangiting bati sa kanya ni Oliver. Umakma ito para hawakan siya, ngunit sa huli napigil nito ang sarili at ibinalik nito sa tagiliran ng mga kamay. Anong ginagawa mo rito? Sa halip ay tanong niya. Nabawasan ang ngiti nito. Sinusundo ka. Nasabi sa akin ni Sharon na ngayon ang dating mo kaya tinanong niya ako kung pwede kitang sunduin. Kumunot ang noo niya. Walang nabanggit sa kanya si Sharon na ipasusundo siya nito kay Oliver. Bakit pinangunahan siya nito? Hindi ba nito alam na ayaw na niyang makita ang boyfriend dito pagkatapos ng mga namagitan sa kanila? Ipinasundo talaga niya ako sa'yo? Oo. Wala naman siyang binanggit sa akin ah. Huwag mo nang problemahin ang mga hindi niya nabanggit sa'yo. Ang importante, narito ka na at narito naman ako para sunduin ka. Wala siyang nagawa nang ikarga na ni Oliver ang kanyang mga bagahe sa boot ng sasakyan nito. Napilitan na rin siyang sumakay. Kumusta ka na, Mavi? Ulit sa kanya ni Oliver nang umaandar na ang kanilang sasakyan. I'm good. Pagkatapos ng huli nating pagkikita, wala na akong nabalitaan tungkol sa'yo. Ang sabi sa akin ni Sharon, malamang na nasa ibang bansa ka na. Hindi rin naman niya alam kung saan bansa ka nagpunta. Saan ka nga ba galing ngayon? Oliver,
Kung pwede sana, ayokong sagutin pa ang tanong na yan. Okay. Ilang sandali ang dumaan na nanatili lang sa unahan ng pansin nito. Ngunit hindi nagtagal at muli siyang sinulyapan nito. Pero sana, Mavi, masagot mo ang itatanong kong ito. Nagkaanak ba tayo? Saglit na napatungo siya at napapikit ng mariin. Sinasabi na nga ba? Kung sakali, hindi ko naman siya kukunin sa'yo kung yun lang ay kinatatakot mo. Kaya hindi mo masagot ang tanong ko. Gusto ko lang malaman kung nagbunga ang nangyari sa atin noon. Ang mga ganitong usapan ang iniiwasan sana niya, kaya ginusto niyang hindi na magpakita sa lalaking ito. Nakakaramdam tuloy siya ng inis kay Sharon. Hindi ba nito naisip na mahirap sa kanya na makiharap uli kay Oliver pagkatapos ng mga nangyari sa kanila? Hindi pa ba sapat ang mga panaginip niya tungkol doon na hanggang na mga sandaling yon, dumadalaw pa rin sa pagtulog niya? Disimuladong nagbugas siya ng hangin. Kung ikakaila niya nagkaanak sila, sooner or later ay malalaman din ito. Mabuti na nga sigurong malaman na nito para mabalaan na rin niya. Nagkaanak nga ako. Lalaki siya. Really? Kumusta naman siya? Sinong kamuka? Nangamba siya sa excitement na biglang lumitaw sa muka ni Oliver. Ngunit ano naman ang magagawa nito kung ang anak nila ay wala sa Pilipinas at ni hindi nito alam kung nasa ang panig ng mundo? Malusog naman siya. Hindi ko pa masabi kung sino ang kamukha niya. Baby pa kasi. Ang totoo, noon palang nakikita na niyang magiging parang pinagbiyak na tulya ang mag-ama. Nakuha ng anak niya hindi lang ang malalaki at maiitim na mata ni Oliver at makakapal na kilay, kundi pati ang alon-along buhok nito. Anong ipinangalan mo sa kanya? Mark. Hindi niya sinabi rito ang buong pangalan ng anak nila. Kung maaari nga lang na hindi niya sabihin dito pati na ang pangalan ng bata. Pwede ko bang makita ang picture niya? Iba ang isinagot niya rito pagkaraan ng ilang saglit na pag-aatubili. Oliver, hindi makakatulong sa iyo kung patuloy mong iisipin na nagkaanak tayo. Gusto ko sanang kalimutan mo na lang ang tungkol sa kanya. Hindi rin naman kayo magkikita. It's pointless to discuss him. It would be more pointless for you to see his picture. Ito naman ang hindi nakasagot. Nang magsalita uli ito ay tonong nagdaramdam na. Hindi ako nagdamot noon na ibigay sa iyo ang kalahati ng kanyang pagkatao. Buntong hininga ang naging sukli ng pahayag nito sa kanya. Napilitan siyang kunin sa kalong niyang body bag ang maliit na photo album ni Mark Obed. Iniabot niya iyon kay Oliver. Itinabi naman ito ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya ang katuwaan sa mukha nito habang isa-isang tinitingnan ang mga larawan ng kanilang anak. Kamukha ko siya. We have the same lips and the same eyes. You have practically the same looks, Oliver. Pati yata kalingkingan ay pareho kayo ng anak natin. Isinumpa yata ako ng tadhana sa kapanghasan ko dahil paano ko makakalimutan na ikaw ang ama ni Mark Obed kung siya mismo ang buhay na tagapagpaalala mo sa akin. Pwede ko bang mahingi itong isa? Tanong nito na ang tinutukoy ay ang isang snapshot kung saan nakangiti ang sanggol. Kung maipapangako mo na hindi mo ipapakita yan kay Sharon o sa kahit kanino, sige, kunin mo. Nawala ang ngiti nito ngunit kinuha rin ng larawan. Nang paandarin uli nito ang sasakyan ay hindi na sila nag-imikan. Hanggang sa makarating sila sa tapat ng bagong tirahan ni Sharon, ay wala nang usapang namagitan sa kanila. Bahagyan na lang siyang nakapagpasalamat kay Oliver pagkahatid nito sa kanya. Iniwasan niyang mapatingin sa mga mata nito. Hindi niya gusto ang klase ng mga tingin nito sa kanya. Kung hindi na sila magkikita pa, mas mabuti. Pagkakita pa lang ni Mabi sa ina ni Sharon, dama niya na hindi niya magugustuhan ito. Maganda naman ang mami ni Sharon na si Tita Eva. May katabaan lang ito. Ang buhok nito ay kinulayan ng kulay mais. Malalaki ang butas ng tenga nito dahil sa pagsusuot marahil na mabibigat na hikaw. Nakangiti ito sa kanya. Nakipagbeso pa nga. Welcome ka magstay rito sa bahay hanggang gusto mo, Mavi. Sabi nito sa kanya. Salamat po, Tita Eva. Nakabakasyon lang po ako. Kailangan ko ding bumalik agad sa States. Muntik na siyang magkamali. Walang dapat makaalam kung saan talaga siya nanggaling. Hindi niya inaasahan na masusundan siya ng mga ito roon. Ngunit hindi niya tiyak kung kapag nalaman ni Sharon na sa Canada talaga siya nanggaling, ay hindi nito masasabi kay Oliver. Kung sa bagay, napakalaki ng Canada, imposibleng matuntun siya nito roon. Saan sa States ka ba nakatira? Ang bansang malapit sa Canada ang naisip niyang sabihin dito. Sa Illinois po. Binago na niya ang paksa bago pa ito mag-usisa ng mga bagay na hindi niya maaaring sagutin. Marami pa akong pasalubong sa inyo, tita. Nariyan po sa isang suitcase. Magkukwentuhan muna po kami ni Sharon. Sumulyap siya sa kaibigan na noon ay nanonood lang sa kanila.
Excuse us. Malapad ang naging ngiti ng ginang habang tinitingnan ng suitcase na itinuro niya. Sige iha, maraming salamat sa mga pasalubong mo. Iniabot ni Sharon ang isang kamay sa kanya at giniyahan siya sa silid nito. Pagkasara ng pinto ay yumakap ito sa kanya at impit na umiyak sa kanyang balikat. Damang-dama niya ang paghihirap ng loob ng kaibigan niya habang mahigpit itong nakayakap sa kanya. Hindi niya napigilan ang sariling mapaiyak din. Hinayaan muna niyang makalma ito bago niya dinala ito sa gilid ng kama. Magkatabi silang naupo roon. What really happened, Sharon? Usisa niya. Hindi niya inaasahan na ang masayahin at pirming nakangiting kaibigan niya ay magkakaganon. Humpak ang mga pisngi nito at lalong naging maputla. Nangingitim din ang paligid ng mga mata nito. Ilang pagsagap at pagbubuga muna ng hangin ang ginawa nito bago nakuhang sumagot. Pinamanahan ako ni Lola ng 2 milyon, Mavi. Ikinagalit yun ni Mami. Siya raw ang anak kaya dapat na sa kanya lang mapuntang lahat ng pera at ari-arian ni Lola. Sa kanya naman napuntang lahat ng properties na naiwan ni Lola. Pero gusto pa rin niya makuha ang perang ipinamana sa akin. Kaya niya ako ikinukulong dito sa bahay. Pati nga si Oliver hindi niya pinapayagang makapunta dito. Sa cellphone na lang kami nagkakausap. Gusto ni Mami na makuha sa akin ng 2 milyon. Hindi ko naman magalaw yun ngayon dahil naka-time deposit sa bangko. Yun agad na ginawa ko dahil natatakot nga akong kunin ni Mami yon. Paano ang treatment mo? Nakapagpapagamot pa naman ako pagkamatay ni Lola, pero naubos na ang savings ko. Ayaw naman ni Mami na gastusan ang treatment ko. Siguro nakatakda talaga akong mamatay ng maaga. Nahindik si Mabi sa sinabi ni Sharon. Don't say that! Pati ang mga kuya ko, pinagkakaisahan nilang pilitin akong ibigay kay Mami ang 2 milyon. Lalo siyang naawa rito. Niyakap uli niya ito. Nasaan naman ang puso nila para gawin sa'yo to? Huwag kang ma-offend ha, pero talaga bang nanay mo si Tita Eva? Kumalas ito sa kanya at malungkot na ngumiti. Oo naman, malayo kasi ang loob nila sa akin kasi nga kay Lola ako lumaki. Kahit na, anak ka pa rin niya. Ang ibang ina nga kahit magpaalila, basta mailigtas lang sa sakit o sakuna ang anak. Anyway, don't worry. Bukas na bukas din sasamahan kita sa isang magaling na oncologist. Hindi pwedeng basta mo nalang pabayaang lumala ang sakit mo. Wala na akong pera para sa panibagong treatment, Avi. 2 weeks pa bago mag-mature ang perang naka-time deposit at hindi ako makakapunta sa bangko nang hindi kasama si Mami. Wala kang aalalahanin sa gastos, ako ang tutustos ng treatment mo. Avi, hindi ko matatanggap. Wala kang obligasyon sa akin. Siguro nga wala, pero alam kong hindi ako bibigyan ng Diyos ng labis-labis na pera para sa wala. May trust fund ako. At kaunti pa lang nababawas doon. Yun ang gagamitin natin sa treatment mo. Kinabukasan nga ay gumayak sila ni Sharon. Nang magpaalam sila kay Tita Eva ay sinabi nitong sasama rin ito. Nagkatinginan sila ni Sharon. Alam nila na iniisip nitong baka itakas niyang kaibigan doon. Sasamahan ko na kayo. Kunwari ay masayang sabi nito. Kailangan ni Sharon na aalalay sa kanya. Kung minsan kasi bigla na lang hinihimatay ang isang yan. Umayon na lang siya kahit gustong-gusto na niyang sumbatan ito. Gusto niyang tahasang usigin ito kung bakit sa kabila na may nakamamatay na sakit ang anak nito ay ipinagwawalang bahala lang ito. Ngunit naisip niya na ang ganitong klase ng tao ay dapat laruin sa paraan na hindi ito magdududa sa kanya. Kung nagagawa ng ginang na ikulong ang anak sa loob ng bahay nito at pagbawalang bisitahin ng nobyo, ay marami pa itong maaaring gawin na hindi nila magugustuhan ni Sharon. Hindi pa sila nakakaalis ng bahay, nakaramdam na ng hilo ang kaibigan niya. Lalo siyang nagpilit na makarating sila kaagad sa ospital. Sa Makati Medical Center nila dinala si Sharon. Nagtuloy sila sa emergency room dahil nawala na ito ng malay sa taxi pa lang. Nalaman kaagad na napakababa na ng bilang ng pulang dugo ni Sharon pagkatapos nakunan ito ng test. Ang iba pang test ay sa susunod na araw pa malalaman. Ngunit nagbigay na ng order ang doktor na kailangang masalinin kaagad ng dugo ang kaibigan niya. Halata ang pagkainit ni Tita Eva habang sumasa ilalim sa blood transfusion si Sharon. Lihim namang nagkukukot ang dibdib niya sa ginang. Marahil ay may nararamdaman ng hindi maganda ang anak nito, ngunit nagsawalang kibo dahil sa pagwawalang bahala nito. Tita, meron na po bang nagkaroon ng leukemia sa mga kamag-anak niyo bukod kay Sharon? Tanong niya rito. Bukod sa gusto niyang mawala ang pagkainip nito, ay gusto rin niyang makaipon ng mga impormasyon na kukumpirma o magpapasinungaling sa kanyang hinala. Wala, Mavi. Bakit mo naman naitanong? Kasi po, minsan hereditary daw po ang sakit na leukemia. Ganun ba? Wala akong alam na mayroong may leukemia sa angkan namin. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaroon ng ganyang sakit si Sharon.
Palasog naman siya nun. Meron pa siyang mga itinanong dito. Negatibong lahat ang isinagot nito. Lalo tuloy lumakas ang hinala niyang hindi nito anak si Sharon. Nang lumabas ang lahat ng test sa kaibigan niya ay kinumpirma lang ng oncologist ang naunang findings. Ngunit hindi tulad noon, ngayon ay mas natukoy ang eksaktong sakit ni Sharon. Sa layman's term ay tinatawag ito na hairy cell leukemia. Isang uri ng chronic lymphocytic leukemia. Ayon pa sa oncologist, mabagal daw ang pagdami ng mga cancer cells sa sakit na yon, ngunit mahirap magkaroon ng remission. Dahil sinisira din ng conventional treatment pati na ang mabubuting cells. Mayroon daw isang bagong treatment na mas mabisa, ngunit mas magastos ang gamutan. Ayaw pumayag ni Tita Eva na sumailalim doon si Sharon. Gagaling din naman daw siguro ang anak nito kahit ang dati ng treatment ang gawin para dito. Nanlumo siya sa sinabi ng ginang. Hindi niya alam kung paano makukumbinsi ito na may bigyan ng mas mahusay na treatment si Sharon. Kaibigan lang siya, hindi naman siya kamag-anak man lang para maigate ang gusto sana niyang treatment para sa kaibigan niya. Hayaan na lang natin si Mami sa gusto niyang mangyari, Avi. Sabi sa kanya ni Sharon na magkasarilinan sila. Wala rin naman tayong magagawa. Sa kalagayan ko ngayon, mahirap para sa akin na sawayin ang mga gusto niya. Goodness, Sharon! Buhay mo nakataya rito! Pababayaan mo na lang bang mamatay ka ng walang kalaban-laban? Nangilid ka agad ang mga luha nito. Ang totoo, gusto ko pang mabuhay ng matagal. Pero anong gagawin ko para mabago ang desisyon ni Mami? Hindi siya nakaimik. Ilang saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nila. May ideyang sumindi sa utak niya. Nang muli siyang magsalita ay pinakatitigan niya ito. Sharon, gaano kahalaga sa iyo ang 2 milyon? Bakit mo naman naitanong yan? Sagutin mo muna ang tanong ko. Humugot ito ng hininga bago sumagot. I practically don't have anything with me now, Avi. Yung negosyo namin ni Lola, nagsara na dahil kinuha ni Mami ang puhunan. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kapag nawala ang 2 milyon sa pag-iingat ko. Ipaubaya mo na sa Mami mong 2 milyon. Ha? Nagbibiro ka ba? Hindi. Malaki ang paniniwala ko na kapag napunta na sa kanyang perang yon, hindi ka na niya pakikialaman kahit saan mo gustong magpunta. O kahit na anong gusto mong gawin. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Sharon, pwede kitang ipagamot at alagaan kapag hindi na nakialam sa iyo ang Mami mo. Isang linggo lang na natili si Mabi sa bahay niya na Sharon. Nagpaalam kaagad siya sa Mami nito na lilipat na siya ng tirahan. Ang totoo, naiilang na siya sa mga pasaring ni Tita Eva. Daing ito ng daing tungkol sa laki na nagastos nito sa check-up, test at blood transfusion na ginawa kay Sharon. Ayaw naman niyang tapatan ng pera ang mga nagastos nito. Total, malapit nang mapasa kamay nito ang 2 milyon, umuwi siya sa bahay nila sa White Plains. Maayos namang naman tiniiyon ng katiwala, pati ang kotse niya ay napangalagaan nito. Araw-araw siyang tumatawag kay Sharon. Inaalam niya kung ano na ang kalagayan nito sa poder ng materyosong ina. Tulad ng inaasahan niya, nang wala na siya sa bahay ni na Sharon ay nagmistulang bilanggo na naman ito. Ikinukulong na naman daw ito ni Tita Eva. Sinasabihan na lang niya ang kaibigan na magtiis pa ng konti. Pagkaraan pa ng 1 linggo ay si Sharon naman ang tumawag sa kanya. Umiiyak na naman ito. Anong nangyari? Usisa niya. Avi, tama palang hinahala mo. Hindi ako tunay na anak ni Mami. Inampun lang pala niya ako kapalit ng sanggol na ipanganak niyang patay noon. Anito sa pagitan ng paghikbi. Nagulat si Mabi sa ipinagtapat nito. Kaya pala kinaiinggitan ni Tita Eva ang pagmamahal na inuukol dito ng lola ni Sharon. Kaya pala hindi ito interesadong gastusan ang pagpapagamot ng kaibigan niya. Ipinagtapat niya sa akin yun pagkatapos kong ibigay sa kanyang 2 milyon. At alam mo ba, pinapalayas na niya ako rito sa bahay. Pagtapat ng kotse ni Mabi sa bahay ni na Sharon ay nakita niyang nasa harap na ito pati na ang 2 maleta ng mga gamit nito. Ready ka na ba? Tanong niya rito na noon ay namumugto ang mga mata. Oo, kaya lang hintayin natin sandali si Oliver. Hindi yata siya handang makita na naman si Oliver. Susunduin ka ba niya? Oo nasabi ko sa kanyang pakihatid na lang ako sa bahay namin ni Lola bago tayo nagkausap. Nahihiya naman ako na i-cancel ang usapan namin. Bakit doon? Akala ko ba may umuupa ron ngayon? Bakante naman ang basement, pwede ako ron. At nalaman ko na kaya pala hindi na ibenta ni Mami ang bahay na yon, hindi sa kanya nakapangalan. Sa akin ipinamana yun ni Lola. May huling will pala siyang ipinagawa sa abogado bago siya namatay. At ayon doon, sa akin niya iniiwan ang bahay sa Doña Alejandra kapag namatay siya. Kaya pala pinilit ni Mami na kunin sa akin ang 2 milyon. Tingin niya siguro para sa isang ampun lang na kagaya ko,
Sobra-sobrang pamana na yon. Pero wala kang kasama ron. Sa amin ka na lang, mas mababantayan kita ron. Mas mapapanatag ang loob ko sa bahay na kinalakhan ko, Avi. Paano kung puntahan ka ron ng mami mo at guluhin ka? Hindi na niya magagawa yon, pwede ko siyang kasuhan. Malinaw naman ang nasa last will ni Lola. Ang mabuti pa siguro isakay ko na mga gamit mo rito sa kotse. Mauna na ako sa inyo ron. Ikaw ang bahala, hindi naman siguro siya magtatagal. Parating na yon. Pero hayaan mo nang sa kotse na lang niya maisakay ang mga gamit ko. Mabibigat ang mga yan. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Inihatid siya ng tanaw ng kaibigan. Nakita niyang nalulungkot ito. Bakas din sa mukha nito ang takot. Marahil naiisip nito na mag-iisa na ito. Ngunit nasa mga mata rin nito ang pag-asa na noon lang niya nakita mula nang dumating siya galing ng Canada. Hindi ka na ba magpapaalam sa mami mo? Tanong ni Oliver kay Sharon pagkatapos niyang maikarga sa kotse ang 2 maleta na naglalaman ng mga gamit nito. Nagpaalam na ako kanina. Sagot naman ito. Alam kong inip na siyang mawala ako. Siya pa rin ang kinilala mong ina. Pero hindi siya talagang mami ko. Hindi rin siyang nag-alaga sa akin, kaya wala siyang amor sa akin. Sinabi ba niya sa'yo kung sino ang tunay mo mga magulang? Hindi. Pangalan lang ng taong nagbigay sa akin sa kanyang sinabi ni mami. Pero hindi ko na muna poproblemahin ng tungkol doon. Kung gagaling pa ako, saka ko na lang siguro hahanapin ang mga magulang ko. Makakaya mo bang mamuhay na mag-isa? Mas madaling gawin yun para sa akin kaysa patuloy na ikulong ni mami. Mas malaya na ako makakakilos ngayon. Nagpapasalamat nga ako na lumabas na mga sekreto sa pagkatao ko. Nararamdaman niyang may gusto pang sabihin ito. Hindi naman siya nag-usisa. Ngunit parang nagpapakaba sa kanya ang kung anumang yon na hindi pa sinasabi nito. Kinausap siya nito na makarating na sila sa dating bahay nito. Ngayong malaya na naman ako, gusto kong totohanan na maging matapat sa sarili ko, Oliver. Anong ibig mong sabihin? I was fond of you. I still am. For a long while now, you've been a constant refuge for me. Lagi mo kong ine-encourage. Lagi mo kong tinutulungan. Napakabait mo sa akin. Sa tingin ko, ikaw na ang pinaka-perpektong lalaki. Pero mula na madiskubre ko ang sakit ko, naisip kong hindi lang pala ang magagandang qualities mo ang kailangan ko sa isang lalaki. I realized na mas gusto pa akong maramdaman at maranasan bukod sa mga yon. Nakukuha mo ba ang gusto kong sabihin? I'm trying, Oliver. I realized I like you, but I don't really love you. Direktang nakatutok ang mga mata nito sa kanya nang sabihin iyon. Nasa kailalim na yon ang piping pakiusap nito sa pangunawa niya. He fought hard to control his anger, but heavens, he felt cheated. Para na rin siyang niloko nito sa loob ng matagal na panahon. Unti-unti ring nagiging malinaw sa kanya kung bakit noon lang nito sinasabi ang mga ipinagtapat nito. Sa halip na magtungo sa dating bahay ni Sharon, ay nagpaikot-ikot lang si Mabi sakay ng kanyang kotse. Nang matansya niya na wala na si Oliver sa bahay nito, ay saka siya nagtuloy sa Doña Alejandra. Ngunit pagdating niya roon ay si Oliver mismo ang naghihintay sa kanya sa labas ng pinto ng basement. Nakatulog na si Sharon sa paghihintay sa iyo. Bungad nito sa kanya. Pinaupo siya nito sa isang plastic stool na tulad ng inuupuan nito. May dinaanan pa kasi ako. Pagkakaila niya. Nag-usap kami kanina. May mga shocking revelation siyang sinabi sa akin. Pero gusto pa niya na sabay tayong makausap. Tungkol saan? Kibit-balikat ang isinagot nito. Mas mabuti siguro kung bumalik na lang ako bukas. Napagod siguro ng husto si Sharon. Wag. Ipinagbili niya sa akin na gisingin ko siya kapag dumating ka. Maaabala pa siya. Mas mabuting hayaan na lang muna natin siya magpahinga. Magkwentuhan muna pala tayo habang hinihintay natin siyang magising. Oliver? For old time's sake, Mavi. Alam kong iniiwasan mo ko, pero pwede mo namang ikampante ang kalooban mo na wala akong kukunin sa'yo at wala akong ipipilit sa mga ayaw mong ibigay at gawin. Alright. Aniya kasabay ng disimuladong pagbuga ng hangin. Kumusta ka na? Hindi mo pa rin ba natatanggap ang pagkawala ng boyfriend mo? Magaan lang ang pagsasalita nito, para bang humihimok ang tinig nito na bumalik sila sa dati, tulad noong mga bata pa sila at naging close friend niya ito. Natagpuan niya ang sarili na sumasagot sa mga tanong nito. Nakatulong na malaki ang anak ko para makawala ako sa depresyon at sa pains ng pagkawala ni Gabby. Para bang biglang nabuksan ang mga mata ko sa pag-asa at sa napakaraming possibilities sa buhay. Natutuhan ko namang mangarap uli ngayon. Marami akong magagandang planong binuo para sa kanya. I'm glad to hear that. Paano kung lumaki na siya at maghanap ng ama? Anong sasabihin mo? Nabawasan ang sigla niya sa pagkukwento. Tinutuya ba siya nito o sinusumbatan?
Naisip ko nang tungkol dyan. Hindi naman ako magsisinungaling sa kanya. Ipagtatapat ko ang sitwasyon. Ipagtatapat mo rin ba na akong ama niya? Nananansyang tanong nito. Hindi ko maipapangakong gagawin ko yan. Ayoko maging curious siya na hanapin ka. Ayoko magulo ang buhay mo dahil sigurado ko na, by that time, ay may sarili ka na ring pamilya. Para sa ikatatahimik ng lahat, mas mabuti sigurong hindi niya malaman na ikaw ang ama niya. But I don't mind, Mavi. Baka matuwa pa nga akong ipapakilala mo siya sa akin. Mayroon man o wala akong sariling pamilya sa panahong yon. Hindi ko sasaktan ang kalooban ni Sharon. Alam kong yun ang mangyayari, lalo na kung walang garanti na magkakaanak kayo dahil sa kalagayan niya. I know she won't mind it. Sa tingin ko nga, siya ang mas may gustong magkaanak tayo kaysa sa'yo. Napamulagat siya rito. Ano bang sinasabi ng lalaking to? Ngunit hindi na siya nakapag-usisa pa rito. Nagising na si Sharon. Isang masiglang Sharon ang lumapit sa kanila. Pinapasok sila nito sa basement. Pasensya na kayo, napatagal yata ang tulog ko. Punong-puno ng gamit ang loob ng basement. Doon pala inilagay ang mga gamit na inalis sa itaas ng bahay. Crowded ang sala at halos magitgitan silang tatlo ron. Hindi ko pa nasusort ang mga gamit dito. Ibibenta ko na lang siguro mga hindi kailangan para lumuwag dito. Pumayag ka na kasi na doon ka na lang sa bahay kahit pansamantala. Aniya, hayaan mo na. Mas komportable ako rito. Isa pa, para na rin namang may kasama ako dahil may umuupa nga sa itaas. I'll be okay here, really. Kaya wag na ninyo akong alalahanin. Magpoprotesta pa sana siya ngunit pinigilan siya nito. I have an announcement to make. Pumapayag na ako sa treatment na sinasabi mo, Avi. Payag na ako mag-undergo noon at gastusan mo ang treatment ko. Pero papayag lang ako kung papayag ka rin sa kondisyon ko. Anong kondisyon? Pakiramdam niya, tulad din niya si Oliver na hindi humihinga. Nakapalit ng pagpapagamot mo sa akin, ay ibibigay ko naman ang bahay at lupang ito sa'yo. Pero Sharon, please Avi, let me finish first. May isa pa akong kondisyon. Ano yon? Gusto kong magpakasal kayo ni Oliver.